Ang saya-saya dito. Shenking-ruo, ikaf pala? Hindi ba't? Ano ang hindi ko? Hindi ba't patay ka na? Nang malaman kong nagtapos ka na at umuwi, wala sigurong mas masaya kaysa sa akin. Dahil tayo ang pinakamagkaibigan. Hindi ba, Yuening? Ate, ano ba ang sinasabi Montag? Honey, mali ka naman. Ang pag-uwi ni Yuening ay napakahalagang bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? 2 taon kitang hinanap. Saan ka ba talaga pumunta? Siyempre, sa lugar na hindi mo mahahanap. Ang laso na inilagay ko ay tumagos sa kanyang mga bituka. Shenking-ruo, paano siya? Mabubuhay? Oo, sa braso ni Shenking-ruo. May piklat. Ito ang sekreto na ako lang ang nakakaalam. Et Pingruo, maligayang pagbabalik. Ay, pasensya na, pasensya na, pasensya na. Paano nangyari? Kapag lumabas ka sa harap niya, gagawa siya ng paraan para kumpirmahin ang iyong pagkatao. Tan Yuening, lahat ng iyong iniisip at ginagawa. Ay hula ko na. Sa larong ito, na 2 taon kong pinlano, wala kang pag-asang manalo. Nadumihan lang ang damit, huwag masyadong mag-alala. Ngayon ay ang pagpasok ni Wening sa Peace Jewelry. Sana'y totoo ang iyong pagbati. Ang pulseras na ito ay galing sa iyo. Honey, ang ganda ng pulseras na pinili mo. Parang hindi lang bagay kay Yuening. Ate, hindi ka naman inisip yan. Ang lalaki, paano maiintindihan ang puso ng babae? Hindi ba ito? Ito ang maingat kong piniling regalo sa iyo para sa iyong kaarawan. Isuot ko na ito sa iyo. Ete, gustong-gusto ko ang kwintas na ito. Hindi ko alam kung sino ang designer nito. Ito ang iyong entry piece. Nang matanggap ka sa St. Martin's, bakit hindi mo ito nakilala? Bakit hindi niya kilala ang sarili niyang likha? Hindi mas lang kaya niya yan? Oo nga. Ano kaya ang nangyayari? HMP, paano ko hindi makikilala ang sarili kong gawa? Nagbibiro lang ako kanina sa inyo. Sister King-ruo, ang bait Montag naman. Ito mismo ang disenyo na nagpasa sa akin. Sa exam ng St. Martin's College at nakamit ko pa ang pagkilala ni Brother Peiheng. Isa ito sa pinakaimportanteng gawa sa buhay ko. Paano ko hindi makikilala? Pero Yuening, itong kwintas na to ay... Ay, pasensya na. Maling dala ko. Yung kwintas ay gawa ng European master na si Raphael. Ito ang sa iyo. Sobrang gusto ko kasi itong gawa na to. Kaya laging dala-dala ko ang design draft na to. Paano may hindi makakakilala sa sariling likha? Talaga bang gawa niya? Hindi kaya kinopya lang? Siguradong pagod na pagod lang si Sister Yuening. Kaya hindi na niya nakilala ang sariling gawa sa gawa ng isang maestro. O kaya, itong kwintas na to. Yuening. Ano ba talaga? Brother Peiheng, siguradong sobrang pagod lang ako. Sumakay ako sa eroplano ng mahigit 10 oras. Hanggang ngayon, di pa ako nakaka-adjust sa oras. Kanina, nag-inom pa ako ng kaunti. Tara, tapusin na natin tong handaan. Umuwi ka na at magpahinga. Salamat, Brother Peiheng. Buti na lang. Naiintindihan Montag ako. Ako yung hindi nag-isip ng maayos. Umuwi ka na muna. Siege. Shenking-ruo, 2 taon ka nang biglang nawala sa Jiangsheng. Ngayon, dumating ka na walang paalam. At sinira mo ang handaan para kay Wening. Ano ba talaga ang gusto mo? Are. Medyo pagod na rin ako. Ikaw. Tan Yuening, ang mga dinanas naming hirap ay babayaran mo ng 100 beses.
Yung aking yan na si Shen Qingwu. Bakit hindi siya namatay? Miss, ang yaman-yaman ng pamilya Shen. Baka nakahanap si Shen Qingruo sa ibang bansa. Ng pinakamagaling na medical team, kaya siya nakaligtas. Yung aking yan na si Shen Qingwu. Hanggat buhay siya. Siya ang pinakamalaking hadlang. Sa akin at kay Kuya Peiheng. Gagawin ko ang lahat para siya'y alisin. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Bumalik ka para lang. Pahiyain si Tan Yuening. Sino ba ang nagpahiya kanino? Huwag mong kalimutan, ako ang tunay mong asawa. Iba si Yuening sa iba. Mahalaga siya sa Pay Corporation. O mahalaga siya sa'yo. Huwag mong paghaluin ang trabaho at damdamin. Mangahas ka bang sumumpa sa langit? Nawala kang kahit kaunting pansariling interes kay Tanyo Ening. Para kang nag-iba na. Magpapalit ako ng damit, lumabas ka. Kung mag-asawa tayo, bakit? Natatakot kang makita kitang magpalit. Sige, kung ayaw mong umalis. May gagawin pa ako. Si Yuening ang pinakamagaling na jewelry designer na nakilala ko, pero anong nangyari ngayon? At ano nang ibig sabihin ng sinabi ni King Ruo? Hello, Kuya Peiheng. Yuening, sa product launch pagkatapos ng 3 araw. Sabi mo may ipapakita kang gawang mamangha sa mundo. Di mo ako bibigyan, di ba? Huwag kang mag-alala, Kuya Peiheng. May malaking sorpresa akong ihanda para sa'yo. Inaasam-asam ko yan. Ang sorpresa kong ihahanda para sa iyo ay mas dapat asahan. Walang kwenta, hanggang ngayon wala ka pa rin. Nahanap na angkop na gawa? Wala PA-ring progreso. Walang Silbi. Bakit kasi tong zitongsen? Di nagpinta ng maraming gawa? Yung ipinapahanap ko sa'yo. Ah, nandito. Shen Qingruo, sa pagkakataong ito, wala ka ng takas. Ito ba lahat ay ginawa mo? Ang estilo. Parang katulad ng kay Yuening. Dati ang atensyon mo'y laging. Nasa kay Tanyo Ening. Kailan mo ba ako binigyan ng pansin? Ano nang ibig sabihin nito? Ang aking eksklusibong lagda. Huwag kang puro gaya-gaya lang kay Yuening. Sa tingin ko, dapat mong hanapin ang sarili mong estilo. Ginagaya ko siya. Sa paningin mo, wala ba akong? Kahit anong katangian na mas mahusay kaysa kay Tanyo Ening. Ito lahat ay mga likha mo. Alam kong buong puso mong gustong palakasin ang minana mo. P-Jewelry. Para matupad ang pangarap mo. Sa 2 taon na nawala ako, patuloy akong nag-aral ng disenyo. Ito ang mga bagay na hindi mo alam at hindi mo man lang inalintana. Miss, ito ang bagong natanggap na disenyo. Medyo katulad ng nauna, pero ang hinihingi niyang presyo ay napakataas. Kahit gaano kataas ang presyo, kunin mo yan para sa akin. Sige. Shen Qingruo, ngayong pagkakataong ito, tiyak na wala ka ng matatagpuang libingan. Maligayang bati, Boss Pai. Ngayong araw na ito, lahat ay nag-abang sa bagong koleksyon ng Pay Jewelry.
Si Miss Tan ay isang matalinong mag-aral mula sa St. Martin's Design School at isa ring nagwagi ng Purple Bohemia Medal. Ang kanyang mga likha ay tiyak na kahanga-hanga. Si Pei Xiao at Miss Tan ay napakalapit. Sa tingin ko, hindi magtatagal at tatawagin na natin si Miss Tan belong Mrs. Pai. Hindi ba siya ang panganay na anak ng pamilyang Shen? Si Shen King Ruo? Ang pamilya niya ay hindi basta-basta. Dalawang magagandang bulaklak ang nag-agaw. Tunay na ikaf, Boss Pai. Ang swerte mo sa mga babae. Sa tingin ko, ito ay isang tunay na larangan ng digmaan. Shenting Ruo, para sa araw na ito. Hindi ka naman naghanda ng anumang sorpresa para sa akin, di ba? Sana ngayong araw na ito, huwag mo nang angkinin. Ang mga likha ng mga maestro mula sa Europa. Shenting Ruo, akala mo ba na ang mga salitang yan ay makapabasa sa akin? Ngayong araw, yan ang patunayan ko. Sa lahat ng naririto, na ako, ang karapat-dapat na maging kasintahan ni Pei Heng. Ganoon ba? Ang isang taga-disenyo dapat ay sa likha magsalita. Ang isang payaso sa huli ay hindi magtatagumpay sa anumang malaking bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, samantalahin natin ang mainit na palakpakan. Para sa ating panauhing pandangal, ang direktor ng Pei Jewelry. S.I. Miss Tan Yuaning. Kahit na ikaw ay tunay na, Shen King Ruo, sa araw na ito, tiyak na wala ka ng matatagpuang libingan. Tanyo Ening, para sa araw na ito, inihanda ko na para sa iyo. Ang lahat ng daan. Huwag mo sana akong biguin. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang bagong konsepto ng disenyo ng Pei Jewelry kasama ang pinakabagong mga produkto. Ang mga ito ay nagmula sa aking mga inspirasyon sa disenyo nung ako ay nag-aral. S.A. St. Martin S. College. Ngayong nag-aral ka ng magdisenyo ng mag-isa, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito para matuto ng husto kay Wening. Inaasahan ko rin ang mga gawa niyang magpapamangha sa buong mundo. Ang temang ito, tinatawag kong bagong simula. Hindi lang ito nangangahulugan ng pagkakaroon ko ng bagong simula sa larangan ng disenyo ng alahas. Pagkatapos kong mag-aral sa St. Martin College, kundi simbolo rin ito ng ganap na pagbabago ng Pei Jewelry sa industriya sa hinaharap. Siyempre, sa pagkamit ko ng ganitong bagong simula, ang taong pinakagusto kong pasalamatan ay si Boss Pei. Si Boss Pei ang may matalas na mata na agad nakapansin sa gawa ko. Ang pagkakaintindihan namin dalawa ni Boss Pei sa antas ng disenyo mula noon pa ay nagsimula na. Pamilyar ba? Ang galing ng dalubhasang taga St. Martin na ito. Parang kapareho lang ng antas ko, isang amateur. Ngayon, anyayahan natin si Boss Pei sa entablado para sabay kami magbunyag ng serye ng mga gawa ng Pei Jewelry na ipapakilala rin at ang pinakamagandang gawa ko. Maligayang pagdating. Ano ibig sabihin nito? Ang personal kong pirma. I-enjoy mo na ang huling pagpalakpak mo. Salamat sa pagtanggap ninyo sa bagong produkto. Sunod, anyayahan natin si Boss Pei para magsalita ng ilang salita. Maganda ang dinisenyo ni Emma Tan. Salamat sa papuri ni Boss Pei. Sunod, anyayahan natin ang mga bisita para mas malapitan nilang makita at pahalagahan ang aming bagong produkto. Binabati kita, Boss Pai. Ang gawa ni MS Tan. Talagang nakakamangha. Kapag nilabas na sa produksyon, siguradong mabibili agad lahat. ZMS Tan. Talagang swerte para sa Pace. Shenting Ru, ito ba ang lahat ng plano mo? Para mapahiya si Wening sa harap ko. Ele, tahimik lang. Ayaw mo rin namang masangkot ang taste. Sa iskandalo ng pangungopia, di ba? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Gusto mo bang makipagsapalaran sa akin?
Et Pingruo, nagustuhan mo ba ang gawa ko? Gusto, sobrang gusto. Baka naman si Yuening. Talagang nangopia kay Shen Qingruo. Yuening, may sasabihin ako sa'yo. Ano pa, Kuya Peiheng? Sabihin mo sa akin, ito ba talaga ang gawa mo? Ito. Siyempre, ako ang nagdisenyo nito. Huwag mo akong lokohin. Kuya Peiheng, nasasaktan Montag ako. Siguradong itong babae ang may gawa nito. Kuya Peiheng, nakakita ka na ba sa ibang lugar ng katulad na gawa? Kaya, ninakaw mo talaga ang gawa ng iba? Ako ang ninakawan ng gawa. New Life Series. Nakumpleto ko na ito noong nag-aral pa ako sa abroad. Pero bago umuwi, nahack ang computer ko. Ang mga design ko. Siguradong ninakaw noong panahong iyon. Ikaw, Gusto mong makipagpusta sa akin. ano ang pustahan? Kapag inakusahan mo siya ng plagiarism ng matapang, babaligtarin ka niya, sasabihin niyang nahack ang mga design niya. Katawa-tawa. Paano gagamitin ni Yuening? Ang ganoong mahinang dahilan. Paano kung totoo? Pustahan tayo ng candlelit dinner. Panalo ako. Qingruo, Kuya Peiheng. Napakasaya ko ngayon dahil kinilala kayo ng maraming tao. Ang pagsisikap mo. Nakikita ko lahat. Kuya Peiheng, alam Montag Pia. Nagsisikap akong maging maningning para balang araw. Makakatayo ako sa tabi mo, kapwa maningning. Hindi katulad ng ilang katawa-tawang clown. Nakatayo lang sa tabi mo, walang kwenta. Clone. Ako. Ate Qingruo, kung hindi ka apelidong Shen, wala kang karapatan na tumayo dito ngayon. Kahit wala ako, si Shen Qingruo sa tabi ni Pei. Ang pwesto ni Red Pei ay hindi mapupunta sa isang anak sa labas. Shen Qingruo, huwag kang magmalaki. Tan Yuening, tumahimik ka. Tan Yuening. Igalang mo ang asawa ko. Ito pa ba ang Peiheng na kilala ko? Ate Qingruo, nagbibiro lang ako. Kanina, Kuya Peiheng. Huwag mo akong kagalitan. Gava ni Boss Python. 3,000 milyon ang handa kong bayaran para sa unang set sa buong mundo. Salamat sa pagpapahalaga, Boss Wang. Doon tayo mag-usap. Paumanhin, Ate Qingruo. Sa salita lang sumusunod pero sa puso mo. Parang ayaw mo pa ring sumuko. Qingruo, Pays Jewelry. Sa espesyal na araw na ito, huwag nating hayaang ang maliit na bagay na ito ang sumira sa ating pagkakaibigan. Humihingi ako ng tawad. Ikaw ay mabait, inumin mo lang ito. At patawarin mo na ako. Mamatay ka na lang. Kahit ginto kang ibon, mababa ang pinanggalingan mo. Kahit bukas ang pinto ng mga Pei, wala kang karapatang pumasok. Kahit ano pa ang iniisip mo tungkol sa akin, sa puso ko, ikaw ay magpakailanman ang pinakamabuting kaibigan. Ano nang pinag-uusapan nyo? Sikreto ng mga babae. Shen Qingruo, saan ka pupunta? Ay. Ano nangyari sa kanya? Kuya Peiheng, hindi ka rin alam kung saan ako nagkamali kay Qingruo. Nag-inom na ako para humingi ng tawad, pero galit na galit pa rin siya sa akin. May mangga to. Oo. Hoy, Kuya Peiheng, hintayin Montag ako. Sobrang allergic si Shen Qingruo sa mangga. Ang concentrated mango juice ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Kung ligtas akong lalabas sa banyo, malalantad ang peking pagkakakilanlan ko. Nakakandado ang pinto para lang maantala. Ang pagpunta ko sa ospital, ginamit ni Yuening ang napakasamang paraang ito para saktan ako. O baka naman, nagsususpetsa na siya sa pagkakakilanlan ko.
Buksan mo, Shen Qingruo, bakit mo ikinandado? Buksan mo ang pinto. Sisi ng babae ito, manya ka ba? Anong ginagawa mo? Lumabas ka agad. May mango juice yung ininom mo. Lumabas ka. Qingruo. Dalhin mo rito ang susi. Nasaan ang susi? 100 pesos concentrated. Ang mango juice na, 2. Basta mantala lang ang papunta ni Shen Qingruo. Sa ospital, siguradong mamamatay siya. Qingruo. Qingruo, magsalita ka na. Qingruo, bakit wala pa ang susi? Kuya Paiheng. Kuya, baka may nangyari kay Ed Qingruo. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit may mango juice dito? Hindi ba alam ng event planner na allergic si Madam sa mangga? Hindi ba nila alam na allergic si Madam sa mangga? Ano? Allergic si Ed Qingruo sa mangga? PAKO na kalam niyan? Nagkaroon siya ng heart arrest sa kanya. Dahil sa allergic sa mangga, nagkaroon siya ng maluhang cardiac arrest. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital agad. Qingruo. Ayos ka lang, Bia? Qingruo, magsalita ka. Ate Qingruo. Qingruo. Malamang matagal na siyang walang malay. Tongsin, kumalma ka. Nahalala na ako si Shen Qingruo. Kaya ginamit niya ang mango juice para saktan ako. Kailangan kong makahanap ng mabilis na allergen. Pagkakilala bilang Shen Qingruo. Ang tanging sandata ko. Qingruo, Qingruo, magsalita ka naman. Nasaan ang susi? Bakit wala pa ang susi? Qingruo, magsalita ka. Qingruo. Qingruo. Mahina ang paghinga. Ihanda ang kotse. Ate Qingruo. Qingruo, kumusta ka? Qingruo, sagutin mo ako. Great on allergy symptoms na. Baka talaga siya si Shen Qingruo? Shen Qingruo, gising ka, Shen Qingruo. Shen Qingruo, Shen Qingruo. Gising ka, Shen Qingruo. Gising. Hindi pa ako nakakita kay Boss Pei na nagpanik ng ganito. Hindi na pa si Boss Pei, Madam. Pero ngayong bumalik si Madam. Ang laki ng pagbabago ni Boss Pei. Magandang araw, Miss Tan. Kumusta na si Ate Qingruo? Ayos ba siya? Sabi ng doktor, nagapan natin. Nakarecover na si Madam pansamantala. Panganib sa buhay, pero pagkatapos ng pagliligtas, kailangan pang maobserbahan sa ospital. Sa loob ng ilang panahon, Buti na lang at ligtas si Ed Qingruo. Nakaligtas pa rin siya. Swerte Montag, Shen Qingruo. lampas na si Madam Pei sa peligro. Mabuti. Hindi ko naman siya mahal, pero nang siya'y nawalan ng malay. Bakit ako nagkaroon ng kunting kaba? Bakit ako nasa ospital? Muntik ka nang mamatay sa launching event ko. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Dahil okay ka na, may iwan ang assistant ko. Para alagaan ka. May iba pa akong lakad, uwi na muna ako. Piheng. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pwede bang samahan mo ako? CJ. Nung pumunta ka sa CEC para hanapin ako, alam mo bang? Nakakain ako ng mangga nang hindi sinasadya. Pasensya na, hindi ko napansin ang mga detalye. Kung wala ka, baka patay na ako ngayon. Salamat. Parang ibang-iba ka na kaysa dati. Ikaw rin. Saan mo ba talaga nakuha ang desing na yon? Pasensya na po, Miss, hindi na makontak ang seller. Walang kwenta. Simpleng bagay, di mo pa magawa. Baka naman nag-isip ka lang. Baka wala namang. Ibang intensyon si Piheng. Tama ang kutop kao.
Ang kakaiba ng ugali niya ngayon ay siguradong naghihinala na siya sa akin. Buhay pa talaga si Shen King Ruo? Isang taong sobrang allergic sa mangga. Nakainom ng 100x na katas ng mangga at nakaligtas pa. May kakaiba rito. Imbes dich ahan Montag. Alamin mo ang lahat ng ginawa ni Shen King Ruo. Sa nakalipas na 2 taon, dapat malinaw ang lahat. Miss Shen, halos nawala na ang mga pantal mo. Para sa sensitibong balat mo, hindi dapat direktang. Nakakadikit sa mataas na konsentrasyon ng alkohol. Salamat. King Ruo, magsalita ka naman. Kumusta na ang nanay ko nitong mga nakaraang araw? Miss, nalaman ka o na si Shen King Ruo. Nagbigay ng 5 milyon sa isang home for the aged noong nakaraang taon. Home for the aged? Sa kalagayan ng pamilya niya, hindi naman kailangan ng mga magulang niya na pumunta sa home for the aged. May iba ka piabeng nalaman? Ang 5 milyong yon ay napunta sa Isang matandang babae na baliw. Ang iyong anak na babae na si Tongtsin. Patay na. Patay na. Siya, ang babae sa larawan, siya ang pumatay sa iyong anak. Kung papatayin mo siya, maghihiganti ka para sa iyong anak. Ah. Ate King Ruo, gising ka na. Kumusta na pakiramdam mo? Dumaan lang ako para bisitahin ka. Para tignan kung patay na ba ako. Ate King Ruo, bakit Montag naman ako inisip NG ganyan? Gusto ko lang talagang dumaan at bisitahin ka. Alam ni Peiheng na allergic ako sa mangga. Kaya imposibleng may anumang kinalaman sa mangga sa bulwagan. Ang katas ng mangga sa alak may isang paliwanag lang. Ate King Ruo, tayo ang pinakamatalik na magkaibigan. Bakit lagi mong iniisip na may masamang balak ako sa'yo? Anong nangyari? Kuya Peiheng, Ate King Ruo. Iniisip niya na ako ang may kasalanan. Nagkakamali ka sa kanya. Kung hindi dahil kay Wening, hindi ko malalaman na nakakain ka ng mangga. Gusto niya akong mamatay para agad siyang umangat, di ba? Kakagaling lang niya sa sakit, huwag mo na siyang pansinin. Ate King Ruo, maganda ang panahon sa labas. Samahan kita sa labas para magpaaraw. CJ, nakakulong na rin ako ng ilang araw. Magpapalit lang ako ng damit. Ham. Tara, Ate King Ruo. Naalala mo ba bago ka umalis ng bansa, tayo noon, ay malapit na malapit din, para ngayon, napakalapit. Parang isa lang tayo. Ganoon ba? Oo. Hindi ko masyadong naaalala. Diretso na lang ako. Hindi ka si Shen King Ruo. Zinukabi at talaga? Hindi ako si Shen King Ruo. Tan Yuening, alam mo ba ang sinasabi mo? Aminado ako sa hitsura. Magkamukha kayo ni Shen King Ruo. Kahit na ang posisyon ng peklat sa iyong braso ay tama. Ito ang lihim na alam lang namin ni King Ruo. Ano gusto mong sabihin? Sa bawat kilos at galaw mo, isang mensahe ang ipinapahiwatig. Ikaw siya, pero hindi ka naman siya, kaya sino ka talaga? Sa'yo nga ako magtatanong. Kung hindi ako si Shen King Ruo, nasaan ang totoong Shen King Ruo? Alam mo ba kung nasaan siya? Kaya mo siguro. Ganon ka kumpiyansa na peke ang pagkakakilanlan ko. Ate King Ruo, para ipagdiwang na malapit ka ng ma-discharge, naghanda ko ng malaking sorpresa para sa'yo. Dapat nasa home care ang nanay ko. Bakit nandito siya? Ay, nako, baka. Aray, Papatayin kita. tulong. Tulong.
Isang matandang baliw. Pumatay sa halos gumaling ng Heres ng Shen family. Yan kaya. Lalabas sa balita bukas. Ang sama mo. Nalaman ko, halos 5 milyon ang ginastos mo para sa matandang to. May alam ka talaga. Dapat alam mo tak. Dati siyang katulong namin. Sabihin mo lang sa akin. Ano ang nalaman mo sa matandang to? Ipapazajip kita agad. Tulong. Walang CCTV dito. Bihira ang dumadaan. Walang makakasagip sa'yo. Tulong. Akay. Tigilan mo yan. Kuya Paiheng, Ate King Ro. Nasugatan ka. Akay. Ano ba tong nangyayari? Sino yung babaeng yan? Okay lang, Peiheng. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Hayaan mo na siyang umalis. Kuya Paiheng, dumating ka na rin. Nag-ikot lang kami ni Ed Pingro sa hardin. Bigla na lang sumugot yung matanda, may hawak na kutsilyo. Gusto niyang patayin si Ed Pingro. Tumahimik ka. Ganito kalaking ospital, wala man ng security. Tao, dalhin niyo siya. Peiheng, huwag. Paano ko naman papabayaan ang sugat mo? Pinakamahal na ospital sa buong Jiangsheng. Pero hinayaan niyo ang isang baliw na may kutsilyo ng sugatan ng asawa ko. Gusto niyo bang ipasara ko to ngayon din? Okay lang ako, wala naman masyado. Pasensya na talaga, hindi rin namin alam kung kailan siya nakapasok. Ganito na lang. Tatawagan ko na lang ang pulis at security para dalhin siya. Ed, Teka lang, huwag tumawag ng pulis. Ngunit sobra ka ng dugo mo, kailangan ng doktor na gamutin kagad. Para malis. Gusto kong makita siya. Ang lakas ng loob mong gumalaw pa. Bilisan mong sabihin, sino ang nagpadala sa'yo dito? Huwag mong piliting higpitan siya. Hindi siya makapagsalita. Ako ang kakausap sa kanya. Shen King Ro, gusto kong makita. Kung ano talaga ang sasabihin mo sa piping matandang ito. At ano talaga ang inyong relasyon sa isa't isa. Ina, ako ito si Tongsin. Maunang pala ang sign language si Shen King Ro. Hindi ko talaga ito alam kahit kailan. King Ruo, kailan ka pa natutong gumamit ng sign language? Ina, Ah, Ulihin siya! Ulihin siya! Ay, okay ka lang Bea? Kilala mo ba siya? Ed Pingro, ano ba talaga ang koneksyon mo sa kanya? At bakit galit na galit siya sa'yo? ako, hindi ko siya kilala. Sinabi ko lang sa kanya na hindi ko siya sasaktan. bakit ka pa nakikipag-usap dito? Dalhin na lang natin siya diretso sa istasyon ng pulis. Teka, Ano ba? Peiheng, hindi pa ako nakiusap sa'yo ng kahit ano. Ngunit ngayon, nakikiusap ako sa'yo, pwede ba huwag mo na lang siyang ipadala sa istasyon ng pulis? Bakit? Halos patayin ka na niya kanina. Dahil nakikita ko na siya ay isa lang. Matandang may sakit sa pag-iisip at wala naman akong malubhang pinsala, kaya pwede bang huwag natin siyang ibigay sa kamay ng mga pulis? Hindi pwede ito, Kuya Peiheng. Hindi mo ba nakita kanina? Itinutusok na ng kutsilyo yon. S.A. ni Ate King Ro. Itong matandang babae. Gusto niya patayin si Ed Pingro. Tumahimik ka. Ed Pingro, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tingnan niyo kung may mga delikadong gamit siya sa katawan. At palayasin siya sa ospital. Ah, labag ito sa mga patakaran ng ospital. Gawin mo na agad. Kung hindi natin ayusin ang bagay na ito, walang makakaalis dito. Bossy. Ikaw ba ay... Ina, Tita Ye, dumating ka na rin. May malaking nangyari kay Ed Pingro. Tan Yuning ikaw. Akala mo ba, ang planong inihanda ko, ay ganoon lang kasimple? Ma, di ba nasa Amerika ka pa? Bakit ka biglang umuwi? Ang kapal ng mukha mong magtanong. 2 taon kang nawala, walang balita. Kung hindi ako sinabihan ni Yuning, hindi ko malalaman na umuwi ka na. May nasbito ka, di sa akin? S.A. Nanay M.O.? Ako. Sino ang gumawa nito? Kung malaman ni Titay ang totoo, hindi niya palalampasin ang ginawa sa nanay ko. Pingro, tinatanong kita, sino ang gumawa? Ako lang, nadulas lang ang kutsilyo. Hindi, Tita Yi. Yung matandang yun ang may kagagawan. Gusto niyang patayin si Ed Pingro. Ma, pakinggan niyo po muna. Talagang aksidente lang. Nababaliw na yan, huwag na nating pansinin. Emga Tauhan. Dakpen Nuozia. Umakap ka sa anak ni Yimay. Magbabayad ka sa ginawa mo. Aray. Ito ang kamay na humawak ng kutsilyo. Sisirain ko ito. Kanina pa niya sinusakal si Ed Pingro. Bakbajan en yon ang malakas. Bayaran ng matanda, to ang ginawa niya. Alam ko ang ugali ni Bossy. Humarap sa paborito niyang anak, mamamatay man lang yang matanda ngayon. O kukulangin sa hininga. Shen King Ro, titingnan ka o.
kung hanggang kailan ka magtitiis. Ma, tama na po. Mamamatay na yan kung ipagpapatuloy pa. Ma, ang mga pamilyang Shen at Pi sa Jiangchen ay kilalang kilala. Kung may mamatay talaga, maapektuhan ang negosyo. Tigil. Tita. Tama na po talaga. Sinuman ang umapi sa'yo, babaliin ko ang butot balat niya. Doktor. Tawagin ang doktor. Talagang si Imi ang pinakamalakas ang loob sa Jiangcheng. May tapang at diskarte. Noong araw, kung hindi lang dahil sa takot kong mahalata niya, hindi ko gagamitin ang napakahirap na paraan. Para malis si Shen Qingruo. Huvak. Ma. Aray, ma. Pingruo, kung anak mo talaga ako, saksakin mo rin siya ng walang bawas. Nanay, hindi mo pwedeng gawin ang ganitong bagay. Ang anak ko, si Yemi, hindi maaring maging mahina. Tinuruan kita mula pagkabata, pag mabait ka, apihin ka. Nakalimutan mo na ba? Shen Pingruo, mula pa sa simula. Pinagtatanggol mo na ang babae na ito. Ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Sa New Ening, ito ay pag-usapan ko at ni nanay. Huwag kang makialam dito. Tama si Yuening. Dati, sunod ka ng sunod sa akin. Bakit ngayon, pagkatapos ng 2 taon? Ganito ka na? Sige na, gawin mo na. Tiniis ko ang lahat ng hirap hanggang ngayon para lang maghiganti para kay tatay. Pero para saktan kita, paano ko magagawa ang ganitong bagay? Sabihin Montag. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para saktan ang anak ko? Titaye, may paraan ako para pagtagumpayan ang babaeng ito. Aray. Shen Qingruo, hanggang kailan mo patitiisin? Talaga bang wala ka ng pakiramdam sa babaeng ito? Aray kao. Pingruo, dapat talagang matuto ka. Kai Yuening. Ganito lang, para hindi ka basta-basta apihin ng iba. Tama na. Ngayon, nandito ako. Hindi ko hayaang madumihan ni Kinuwang. Kanyang mga kamay ng dugo. Ingat! Huvak. Peiheng, bakit ka ganoon kabalasubas? Okay lang ako. Gasgas lang ito. Sa susunod, huwag mo nang gawin ang ganitong kalokohan. Okay lang ako. Huwag ka nang umiyak. Sige, pwede kang hindi mamatay, pero hindi ka makakatakas sa parusa. Dalhin siya sa presinto. Ano ba? Ibaba mo ang kutsilyo. Tita, ibaba mo ang kutsilyo. Ako ang bahala. Walang makakasakit sa'yo. Ikaw ang babaeng sumira sa buhay naming mag-anak. Ibibigay mo ang buhay mo sa akin. Lukang-lukang ka. Naglakas loob ka pang atakihin ako. Mababang katulong. Naalala mo na ba kung sino ako? Naglakas loob kang atakihin ako. Ngayon mo malalaman ang kapalit nito. Nanay, natatakot ako. Nanay, tumawag ka ng doktor. Baka may mamatay. Natatakot na talaga ako. Bakit Montag ako zinaksak? King Ru! King Ru! King Ru! Hindi ako. Hindi ako ang gumawa noon.
Nasaan ang doktor? Bilis. Ihanda ko sa kanya ang pinakamahusay na doktor, hindi siya magkakaproblema. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo, halos mamatay ka lang dahil sa allergy. Ngayon, sinaksak ka naman ng iba. Tingin ka. Masyado kang mahina, kaya ka inaasar ng mga demonyo. Ed Pingruo, kilala mo ba talaga? Yung babaeng baliw na yon, dati, hindi ka ganyan magmalasakit. Sa isang estranghero, ni hindi mo siya ipagtatanggol. Tan Yuening, hanggang kailan mo ka ba itatago? Ang totoo, alam kong gusto mo sipihin. Gusto mong guluhin ako, pero bakit mo kailangang isali? Ang mga taong walang kinalaman. Ano ang ibig mong sabihin? Ako, Yuening. May relasyon ka sa asawa ng anak ko. Nanay, hindi mo pa alam yung babaeng yun kanina. Ay hindi talaga isang baliw. Dati siyang katulong sa pamilya ni Tan Yuening. Tan Yuening, mas mabuti pang ipaliwanag mo sa akin na maayos. Nagsisinungaling ka. Para mapahiya mo ako sa harap ni Peihen. Pinagkatiwalaan mo pa ang sarili mong katulong para saksakin ako. Napakasama ng puso mo. Hindi totoo. Kuya Paiheng, Tita Yi. Huwag kayong maniwala sa kanya. Pakinggan and yo muna ako. Kaya pala totoo ang mga tsismis sa labas. Ikaw, anak sa labas ng pamilyang Tan. Gusto mong agawin ang lalaki ni King Ruo. Tingnan montag nga kung sino ka. Shen King Ruo, nilalaro mo ako. Nagpapatayan tayo. Hindi maganda ang sitwasyon para sa akin ngayon. Kailangan kong magtiis. Tita Yi, hindi yan ang akala niyo. Ako, hindi ko talaga kilala yung matandang baliw na yon. Hindi ko rin alam kung paano ko nasaktan si Ed Pingruo. Mukhang hindi dapat ako dumalaw. Kay Ate King Roon ngayon, kung hindi. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ang problema ng pamilya namin, wala dapat pakialam. Ang isang dayuhan na tulad mo. Sumama kayong dalawa sa amin. Kuya Paiheng. Shen King Ro. Napakasamang babae ka, hindi lang kilala yung matanda. Alam mo pa na dati siyang katulong namin. Baka naman. Ang ibinigay ko sa'yo, dalhin mo na ngayon at ipatest. Kung tama ang hinala ko, ang tunay na pagkatao ni Shen King Ruo ay si Tongtsin. Sabihin mo sa mga taong wala ako sa Jiangcheng. Ano ba talaga ang nangyari? Kasalanan ko lahat, huwag mo siyang sisihin. Ano ang nangyari? Nagtatanggol pa kayo sa isa't isa. Isa-isa kayong magsalita. Nanay, kasalanan ko. Noong nakaraang 2 taon, abala ako sa trabaho. Hindi ko siya napansin, nagalit si King Ruo sa akin. 2 taon siya sa ibang bansa, hindi ako kinausap pero bumalik na siya ngayon. Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ikaf, may sasabihin ka ba? Nasabi na niya lahat, ano pa ang masasabi ko? Paiheng. Nanay, dati hindi ako marunong, huwag mo na akong sisihin. Peiheng, si King Ruo ay, Iking mahal na anak. kung saktan mo siya, Kalaban montag ako, Yime. alam mo ang kahinatnan. Nanay, parang sindikato ang dating mo. Anong magagawa ko kung ang anak ko ay hindi magaling? Halos sumakay na sa ulo mo ang babaeng iyon mula sa pamilyatan. Hindi mo ba nakikita? Nanay, trabaho lang ang relasyon namin ni Wening. Huwag kang mag-akala. Zanan ga. HMP, alam ko na. May problema talaga ang Shen Pingruong ito. Tongtsin. Talagang hindi ka nawawala, ano? Gustong gamitin ang pagkakakilanlan ni Shen Pingruo para bumalik at guluhin ako. Ngunit sa ulat ng magulang anak na ito, hindi na kailangang kumilos ako. Si Yime. Ang puputol sayo. Ang tanga mong bata, lalong pumayat sa mga nakaraang taon. Paiheng. Bigla na lang umalis si Pingruo papuntang ibang bansa. 2 taon bago bumalik. Tiyak dahil hindi mo siya pinapahalagahan. Nanay, huwag mong sisihin si Peihen. Ako ang hindi marunong. Mahalaga ang karera, pero kailangan ding mag-anak. Nanay, ikaw. Ano nang sinasabi mo? Paiheng. Nakita kitang lumaki. Hindi ka yung tipo na nagluloko, pero Kailangan mong mag-ingat sa mga babae sa labas. Lalo na yung anak sa labas ng pamilyatan. Lalo ko siyang. kinamumuyan. Magaling sa trabaho si Wening, nakakatulong siya. Sa negosyo ng kumpanya. Dapat ayusin mo siya. Kung hindi, kayang-kaya ko siyang puksain. Parang langgam. Kuya Paiheng, nasa bahay ka ba?
Kuya Paiheng. Tanyuening, anong ginagawa mo rito? Tita Yi, nandito rin pala kayo. Talagang magkakamag-anak kayong mga tan. Ano? Isa lang ang ugali. Yung matanda, araw-araw iniisip kung paano magsipsip sa akin. Yung bata naman, araw-araw iniisip kung paano dumikit sa asawa ng anak ko. Nanay, Yuening, siguro may trabahong pag-uusapan. Ni Piheng. Karaniwan. Hindi ako nakikialam sa negosyo nila. Hindi ko rin naiintindihan, kaya hindi ako nakakatulong kay Piheng. Isinilang ka para magpakasasa. Yung buhay na puno ng paghihirap, hindi dapat naugnay sa'yo. kaya lang MG Gatan. Mga maliit na pamilya, kailangan magsumikap para kumita. Tita Yi, hindi po ako pumunta para kay Kuya Pai. Espesyal po akong pumunta para sa inyo. Para SA inyo, Tita Yi. Ang Shen King Ro SA harap ninyo ay peke. Siya ay isang tunay na, ganap na impostor. Nen, pwedeng magkamali sa pagkain, pero huwag sa pagsasalita. Tita Yi. Nakataya ang dangal ng pamilyang Shen. Paano ako magsasabi ng walang basehan? Ang galing mo talagang magpanggap. Kung hindi ko kasama sa paglaki si Ed Pingru. Baka ako man ay nadaya Montag na rin. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Kinuha ko ang dugo mo sa patalim noon. At ipinakumpara sa yung baliw na matanda. Ipinakita ng resulta na 70.7% ang posibilidad na mag-ina kayo. Ikaw ang anak ng baliw na yon. Kaya pala mula nang dalhin mo sa akin ang nanay ko. Plano mo na itong lahat. Ay, Tita Yi, ano MG ginagawa ninyo? Tarantadong nene. Kumuha ka lang ng ulat na hindi alam kung saan galing. Tapos magdadaldal ka sa harap ko. Si Pingru ang anak kong pinagbuntis ng 10 buwan. Paano mo magagawang siraan siya sa harap ko? Mgata. Palayasin niyo itong tarantadong nin. Mula ngayon, huwag nang makita ang mga tan sa harap ko. Tita Ye, ginagawa ko ito para sa dangal ng pamilyang Shen. Umalis ka. Babae, akala mo ba hindi ko alam na gusto mong paghiwalayin? Ang anak ko at ang asawa niya para makapasok ka. Hindi yon ang tutu. Vita 1N, yo AKO. Tita Yi, hindi po ba kayo nagtataka? Si Ed Pingru, 2 taon siyang nawala. Saan siya napunta sa 2 taong yon? Bakit? Ngayon, ibang-iba na ang ugali. Ni Ed Pingru kumpara noon. At yung baliw na matanda, wala namang koneksyon kay Ed Pingru. Pero bakit ganun na lang? Si Ed Pingru magtanggol sa kanya? Tita. Hindi na talaga pwedeng mag-away pa. Iban Gazi King Roon gayon kumpara dati. Dati, hindi kailanman sasalungat si King Ruo. Para sa isang taong walang kinalaman sa akin. King Ruo, mayroon kang isang marka. Nahugis plum blossom. Zan ito? Sa likod. Ubaren Montag. Titingnan ka o. Dito ba? Dito. Ang iba, umalis na kayo. Pwede nan gayon. Hubaren Montag na. Hindi. Bakit hindi? Dahil ba hindi ka talaga? Ang tunay na Shen King Ruo. Solikit mo. Wala talagang plum blossom marka, kaya ayaw mong maghubad. King Ruo, hubaren Montag na. Hindi pwedeng manaintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi ko hahayaang gamitin ang ganitong nakakahiyang paraan para patunayan ang kalinisan ni King Ruo. Tia Ye, may tinatago talaga siya. Kilala ko ang anak na matandang baliw na yon mula pagkabata. Tongkin ang tunay niyang pangalan. Laging ipinagmamalaki sa harap ng mga magulang ko kung gaano siya kagaling. Para magustuhan siya ng mga magulang ko, ang layunin niya ay palitan ako bilang binibini. Tanyuening, nawawala ka na ba sa sarili mo? Wala ka na bang limitasyon para siraan ako? Tia Ye, kung hindi mo siya susuriin ng harapan ngayon, magpapagawa lang itong babae ng bago. Na Peking tattoo. King Ruo, makinig ka sa nanay mo. Hubarin mo ang damit. Nandito ako ngayon at hindi ko hahayaan na mangyari ito. Kuya Paiheng, magising ka naman. Hindi siya si Ed Pingru. Isa lang siyang pek na nagparetok para magmukhang Ed Pingru. Bakit mo naman naiisip na hindi ko makikilala ang sarili kong asawa? Hindi ko inaasahan na ikaw pa ang pinakamalapit sa akin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaan na insultuhin ka ng sinuman. Wala pang nangahas na sumalungat sa akin ng harapan. Paiheng, ikaf ang una. Ma, naniniwala ka pa sa iba kaysa sa sarili mong anak? Kung ayaw niyang maghubad at patunayan kung sino siya, walang alis dito. At kung ako mismo ang tumutol ngayon? Kung gayon, bawiin ko ang pondo ng pay. Alam mo ang kahihinatnan. Kuya Paiheng. Huwag mo nang kalabanin si Bossy. Ang gawing #1 brand sa buong mundo ang Pace Jewelry.
Hindi ba yan ang pangarap Montag? Assistant Lou, Ziyemay ito. Ipaalam mo sa kumpanya. Agad na bawiin ang suporta sa pay. Tama na. Piheng, salamat sa pagprotekta mo sa akin. Ano man ang mangyari ngayon, wala akong pagsisisi. King Ru, hindi pwede. Tungtsin, ang peklat, pwede kang gumawa ng eksaktong kapareho para lokohin ako. Pero ang birthmark. Ang markang dala mula pagkasilang, hindi ako naniniwala. Na pwede Montag pang pekain yan. Impossible yan. Wala yung birthmark es ay tong exayan. Wala nga talagang birthmark si Tongsin. Pero siya ang tunay. Shen King Ru Yuning. Tapos ka na ba sa paggulo? Titayi, pekingan niyo po. Ang birthmark na, to. Peke, yan. Patingin natin sa doktor. Hanggang kailan ka mag-ingay? Tattoo. Alam ka una, tattoo yan. Tumigil ka na. Kuya Peheng, hindi talaga ako naniniwala na siya ang tunay na Shen Pingru. Dahil ang tunay na Shen Pingru. Zia ay, Ano na ba ang nangyari kay Pingru? Sabihin mo, ano na ba ang nangyari sa Kin? Ang ibig kong sabihin, dati si Ed Shenping ay mapaghiganti. Hindi niya palalampasin yung matandang yun. Paulit-ulit mo na yan sinasabi. Ngayon, si King Ru ay mapapatawad na. Kasalanan ba yun? lumabas ka. Titaye, may naisip akong paraan. Hindi ka naniniwala sa test result ko, di ba? Kaya ngayon, magpad na test ulit kayo. Ang mukha, pwedeng i-surgery. Ang tattoo at peklat, Pwede ring pekain. Pero ang DNA test. hindi yan magkakamali. Lumabas ka. Sandali. Ikaf, eti? Ziyuaning namin. Parang mabuti ang intensyon, masama ang resulta. Hakyos ab Montag kay titaye. Yung babeng yan. Hindi siya si Shen Pingru. Si Tongtsin siya, si Tongtsin. Ang dating katulong namin sa bahay. Ang anak ni Luo Mijuan, siya ngayon. Nagpanggap siya bilang si Ed Pingru. Pinalitan si Ed Pingru. Bak kang mag alboroto dito. Kaya pala ang lakas ng loob ng batang to. Nasirain ang relasyon naming mag-ina, may nasa likod pala. May kuma kampani. Naku, ete, saan ba napunta ang isip mo? Ako si Li Wenhui, hindi ako ganong klaseng tao. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, isa ka lang dating receptionist ng Tan. Umakyat sa kama ng matandang Tan, at ngayon. Naging may bahay ka na ng pamilya Tan. Anong klaseng tao ka? Malinaw na malinaw sa akin. Mrs. Tan, kang noyon mo. Alisin ang anak mong nagwawala at nagsisinungaling dito sa amin. Baka sakaling, dahil sa dating pagkakaibigan ninyo, bigyan pa ng nanay ko ng konting mukha ang pamilya Tan. Kung wala kang tinatago, bakit hindi mo magawang maluwag sa loob? Naman pagyan ates, bukod lang naman hindi konting buhok. Malalaman na ang katotohanan. And Yuening, ayaw gawin ni King Ruo para bigyan ka pa ng pinakamababang antas ng dignidad. Kuya Peiheng, ako itong mukha mong. Makulit at mapilit, talagang mag-ina kayo. Ang ENA test, hindi naman ganoon kahirap. Pero sasabihin ko na kung lumabas ang resulta. Na si Pingruo ang tunay kong anak, kayong pamilyatan. Kaya nyo bang panagutan ang kasalanang ito? Yamang nagdesisyon na si Bossy. Ilalabas ko ang 50% ng shares ng pamilyatan. Para isugal kasama ng anak ko sa laban na ito. HMP. Isang hungkag na katawan na lang ang pamilyatan. Ang 50% na shares. Sa paningin ko ni Yimi, hindi ganong halaga. Kulang yan. Paano kung idagdag ko pa ang posisyon mo? Bilang design director ng Pace Jewelry. Kung talagang malinis si King Ruo, mawawala sa iyo ang posisyon bilang design director at bukod doon, tatablan ka ng ganti ng buong industriya. Ano ba ang nangyari kay Pei? Bigla na lang siyang naging ganito katindi ang tiwala sa akin. Siege. Deal. Tongtsin, imposibleng matalo ako. Pumunta ka agad dito sa amin.
King Ruo, ano ba ang inantay Montag? Siyempre mag-alangan siya. Kahit gaano kagaling ang peke, hindi makakalusot sa ENA test. Aminin Montag na lang. Tungtsin, kung ngayon ka palang magsasabi ng totoo. Tungkol sa tunay mong pagkatao, may pagmamakaawa ko pa kay Bossye. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon at hayaang makalaya ako. Anong karapatan mong isipin na ang mukha mo sa harap ng nanay ko ay may halaga? Ito na ang huling pagkakataon mong magsalita ng matigas sa harap ko. Tita Ye, nakikita Montag ba? Hindi siya makapagsalita. Hindi ba sapat na ito upang patunayan na peke siya? Pingruo, lubos ang tiwala ko sa iyo. Ngunit ang ugali mo ngayon ay nagdudulot sa akin ng pagdududa. Gusto ka uring malaman gayon kung ikaw nga ba talaga? Ang aking anak. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong malaman ang resulta. Huwag kang mag-alala, Bossye, ito ang pinaka-advance na ENA testing machine sa buong mundo. Sa loob lamang ng 3 minuto, makukuha na ang resulta. Tongsin, wala ka pang. 3 minuto. Linawin mo kung kaninong huling 3 minuto ito. Sa harap ng kamatayan, matigas pa rin ang loob mo. Nagpanggap ka bilang anak ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Kahit mamatay ka, ng 1,000 o 10,000 bises, hindi ito sapat. Hindi ako papayag na may magsinungaling sa harap ko. Ako si Yemi, siguradong pagsisisihan niya ito ng lubos. Malapit nang makita ang resulta. Bossye, ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ang posibilidad ng relasyon sa dugo sa pagitan ng binibini at sa iyo ay Gano? Sabihin mo na. Huwag kang mag-alala, nandito ako ngayon, walang mangyayari. 99,9%. Ang binibini ay talagang tunay na anak ni Bossye. Walang duda. Imposible. May ibibigay ako sa iyo. Ano iyon? Ngayon, mula sa iyong taas hanggang sa iyong hitsura. Halos magkatulad tayo. Kahit na ang mga peklat at marka sa balat ay pareho ang posisyon, possible pa ring mahayag. Sa self-test. Paiheng, Tan Yuaning, ang nanay ka-o. Sila ay mga taong palaging nagdududa. Kaya ang ating planong paghihiganti ay hindi maiiwasang. Isama sila. Matapos subukan ang lahat ng paraan ang 50 test. Ang kanilang huling opsyon. Mula sa sandaling ito, ang pangalang Shen Qingru ay ganap ng sa iyo. Imposible. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Ako. Doktor, alam ka una. Tiyak na binayaran ang doktor. Binibining Tan, matagal na akong naglingkod sa pamilya Shen at 20 taong pribadong doktor. Ang katapatan ko kay Bossye ay hindi maaring pagdudahan. Tawagin ang mga tao, palayasin sina Li Wenhui at ang babaeng ito. Palayasin. Hindi, tulungan mo naman ako, magsalita ka. Ah, may mukha ka pang humingi ng tulong sa akin. Paano kita naipanganak na? Walang kwentang anak. Etiye, maniwala ka sa akin, lahat ng ito ay sariling plano. Nang babaeng ito, wala akong alam. Nanay. Paano mo magagawa ito sa akin? May lakas ka pa ng loob na magalit sa akin. Ngayon, ang nasagasaan mo ay si Bossye. Walang makakaprotekta sa iyo, magmamakaawa ka na kay Bossye. At kay Shendaji, magmano at humingi ng tawad. Magmano. Tama na. Huwag kang magdrama sa harap ko, Li Wenhui. Kailan mo ipapadala ang 50% na shares ng pamilya Tan sa Shenxi? Et Yemei, patawarin mo ako kung mawala ang shares. Papatayin ako ni Matandang Tan. Kung may kasalanan, aminin. Etiye, pakiusap, huwag mo kaming gantihan ng ganito. Maglilingkod ako sa iyo magpakailanman. Ikaw na babae, sino ang nag-utos na huminto ka? Magmano ka kay Bossye, huwag kang huminto. Bossye. Ate King Ruo, Kuya Paiheng. Kasalanan ko lahat, ako ang hindi naging maingat, nagdulot ng gulo. Maging mabait kayo, patawarin ninyo ako, pakiusap. Bossye. Sa tingin mo ba ang mga ginawa mo ngayon ay malulutas lang sa pamamagitan ng pagmamano at paghingi ng tawad? King Ruo, ang maginang asong ito.
Ginanito ang pamilya natin, ano ang gagawin natin? Nanay, ikaw ang bahala. Huwag mong isipin na nanalo ka, Tungtsin. Kalahati lang ng industriya ng pamilya Tan. Ang parusang ito ay napakagaan para sa iyo. Hingruo, ano ang parusa? Para sa dalawang babaeng ito. Umalis na kayo. Umalis. Ang babaeng ito, muntik ka nang masira ang pangalan. At hindi mo man lang pinarusahan. Nanay, ako at si Yuning. Ay matagal nang magkaibigan, naniniwala ako sa kanya. Anak, napakabait mo kasi. Kaya ka inaapi ng iba. Tungtsin, ano ba ang nilalaro mo? Yuning, humingi ka na ng tawad. Hindi na natin pag-uusapan ang nangyari ngayon. Paumanhin. Kasalanan ko lahat dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Muntik na masira ang reputasyon ng pamilya Shen. Ina, kung pagkakamali lang ito, hindi na ba kailangan ang pustahan? Sa kaunting pera ng pamilya Tan, hindi ko talaga iyon pinapahalagahan. Sigish, bago pa ako magbago ng isip. Umalis kayong dalawa dito. Etiye, pagbabantayan ko ng maayos itong bata. Hindi na siya makakagulo sa iyo. Tayo na. Ina, patawad, binigo na naman kita. Ikaw ang aking iniluwal pagkatapos ng 10 buwan ng pagbubuntis. Anak ko, hindi dapat ako nagduda sa iyo. Peiheng, kanina lang pinaglaban mo. Ipagtanggol si Pingruo, magaling kang ginawa. Ikaw ay isang mabuting manugang. Ganito pala ang itsura ng isang asong ligaw na pinalayas ng kanyang may-ari. Tongtsin, kahit hindi ko alam anong paraan. Ginamit mo para linlangin ang pagsusuri, ngunit naniniwala ako. Hinding-hindi ka maaring maging Shen Pingruo. Ang tungsin na sinasabi mo. Isa lang siyang mahirap na anak ng katulong. Sa tingin mo anong kakayahan niya para tahimik na tanggalin? Isang mayamang dalaga at ganap na maging katulad niya. Palitan siya. Ikaw at ang lumaywan. Ang ulat ng ENA test ay hinding-hindi maaring magkamali. Naisip mo na ba ang isang tanong? Kung ako nga si Tongsin, saan na napunta si Shen Qingru? Gaano pa karami ang alam mo? Marahil pwede mong baguhin ang tanong. Gaano pa karami ang hindi ko alam? Nakauwi ka na. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Tagay. Tikman mo. Kumusta naman? Hindi ko akalain na may ganito kang kahusay na kasanayan sa pagluluto. Mula nang kami ikinasal, palagi kaming bihirang magkasama, hindi ba sa tingin mo? Parang hindi ka masyadong nakakakilala sa akin. Kung simula ngayon, susubukan kong makilala ka. Hindi pa ba huli? Salamat. Salamat sa anong. Sa sitwasyon kanina, nanindigan ka pa rin sa tabi ko. Tagay.
Naisip mo na ba ang isang tanong? Kung ako nga si Tongsin. Si Shen Qingru. Saan na napunta? Gaano pa karami ang hindi ko alam? Halo, Boss Pei, nakumpleto na ang investigasyon. Taman ga ang hinala Montag. talaga nga. Pwede nang simulan ang plano na sinabi ko noon. Paano naman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng misis? Dahil siya ay... Bago malinaw ang buong investigasyon, tayo lang ang dapat nakakaalam. Huwag kang magsasabi. Kahit kanino. Tungkol sa misis. May paraan ako para siya mismo ang magsabi kung sino siya. Siege, naiintindihan ko. Marunong ba magluto ang Mrs. Daddy? Parang ito. Ang unang bises niyang pumasok sa kusina. Gising na. Di ko alam ang gusto mong almusal. Kaya marami akong ginawa. Sumama ka sa opisina. Bakit sa opisina? Malalaman mo pagdating doon. Paano ang almusal? Hindi mo kailangang magpanggap. Sa hinaharap. Hoy, ikaw. Kung tama ang alala ko, sinabi ng nanay ko, na huwag ka nang magpakita sa harap ko. Wala akong magagawa, Pingru. Ngayon, Ay special na araw para sa Paycorp bilang head designer. Hindi ako pwedeng umabsent. Espesyal na araw. Anong drama to? Tinawag mo ako rito nang di sinasabi kung bakit. 2 taon na ang nakalipas. Nagdaos ang Paycorp ng unang jewelry design competition sa Jiangchen, na nagbigay daan para mapili si Director Tan. Sa libu-libong aplikante. Ngayon, ang newborn series ni Director Tan ay sumikat. At nagpatunay na tama ang desisyon ng Paycorp. Mabuti. Akala mo ba makakapantay ka sa akin sa pamamagitan ng pandaraya? Upang makakuha ng mas maraming talento, maghahanap ang Paycorp ng mga jewelry designer mula sa buong bansa. Ilulunsad namin ang ikalawang jewelry design competition. 5 ang premyo, 50 milyon. Bilang punong hurado, inaasahan kong maraming magagaling na designer ang sasali at sumama sa pamilya ng Paycorp. Payheng, ang kuripot mo naman. Ang newborn series ay sumikat sa buong bansa at kinilala ng Time Magazine bilang pinakamaimpluwensyang Jewelry design ng taon. bakit naman si Qingru? ay suot pa rin ng luma at hindi na uso na aksesoris. Ayoko sa mga bagay na hindi kilala ang pinagmulan. Ikaf. Ang obra na pinaghirapan at dinisenyo ni Wenning. Paano naging walang malinong na pinanggalingan? Tinawag mo ako dito ngayon para lang mag-announce ng ganito. Napakawalang kwenta talaga. Saan ka pupunta? Uwi na ako. Kahit isang segundo pa dito. Nakakadiri na talaga. Dalawang taon at kalahati pa lang ang pag-aaral mo ng design. Naisip mo ring sumali sa paligsahan. Ano bang pakialam mo sa gusto kong gawin? Mukhang masyado kitang pinaniniwalaan. Sa ganyang pagtingin at husga mo sa tao. Baka naman ako rin ang masyadong nagtiwala sa'yo. Puro gaya-gaya lang. Hindi ka magiging kailanman si Wenning. Ang mga datos ni Boss Pei Tongtsin. Nandito lahat. Talagang katulong siya sa pamilya Tan. Anak ni Luo Mai Juan. Mahigit 2 taon na ang nakalipas. Estudyante siya ng design sa kilalang universidad sa bansa. 2 taon na ang nakalipas. Namatay siya at ang kanyang ama sa aksidente. Ang kanyang ama ay dating super din ng pamilya Tan. Paano mo hindi makilala ang sarili mong entry sa paligsahan? Tita, wag na pong manakit ulit.
Boss Pei, tulad ng inaasahan mo, nagpatala ang misis para sumali sa paligsahan. Sige, alam ko na. Saan po napunta si Lumi Juan? Naglakad-lakad. May sugat siya. Paano mo siya pinayagang mag-isa? Maglakad-lakad. Sino nagsabing nag-isa siya? May kasama siyang lalaki, madalas dumadalaw. Matangkad at guwapo, mukhang mayaman pa. Parang madalas ko siyang makita sa mga magazine. Oo nga. Sie Boss Pine ga NG Pi Group. Nay. Ayos ka lang. Bakit nag-iisa ka dito? Ayos ako. Kanina sabi ng caregiver may bumisita sa'yo. Sino yon? Huwag nang itanong. Hindi ko talaga sasabihin. Huwag ka ring. Masyadong mag-alala. Nay, si Peheng ang bumisita sa'yo. Bakit mo siya tinatakpan? Ayoko lang mag-alala ka. Kung bumisita si Peheng sa akin, malamang nagdududa pa rin siya sa pagkatao mo. Makingat ka talaga. Ang pagdududa ni Peheng sa akin. Hindi kailanman nawala. Para sa kaligtasan ng nanay ko. Kailangan kong mag-ingat. Hindi ko siya dapat payagan. Nalaman ang aking pagkakakilanlan. Saan? Nagmamaneho lang. Pinahinga ko si Nanay Wang at iba ngayon. Gusto kitang makita mamayang gabi. Hindi pwede, medyo. Wala kang dahilan para tumanggi sa akin. Bumalik ka. Mukhang hindi lang ako ang nagtatago ng husay sa pagluluto. Hindi ko alam ang gusto mo, medium rare. Sana magustuhan mo. Asawa, nagbibiro ka lang, ilang taon na tayong magkakilala. Alam mo naman na medium rare lang ang kinakain ko. Talagang sinusubok ako. Buti na lang si Shen Qingru ay nagsabi sa akin ng mga detalye ng maaga. Kung hindi, mabubuking agad ako. Oh, tikman mo, tingnan kung pareho pa rin ang lasa. Tulad ng dati. Eldeneth. Hindi papatalo sa mga chef, may konting tamis pa. Anong sikreto ang idinagdag mo? Basta masarap, hindi importante ang idinagdag. Narinig kong sumali ka rin sa paligsahan. Wala namang ginagawa, sakto lang. Para makita mo ang resulta ng pag-aaral ko ng mag-isa nitong 2 taon at kalahati. Baka ako pa ang manalo. Ayos din yon. Makatitipid ako ng 50 milyong premyo. At malaking bahagi ng gasto sa tao kasi. Sino ang makakapagpasweldo sa dalagitan ng pamilyang Shen? Si Tan Yuening ang nagsabi sa iyo, di ba? Sa kanya, malamang wala akong pag-asang makapasok. Hindi naman sigurado. Sino ang nakakaalam kung nagpalit ka ba ng pangalan noon? At lihim na sumali sa paligsahan. Masarap pero wala akong gana ngayong gabi. Salamat sa romantic dinner, napakaingat. Mangga, nagdagdag ako ng mangga. Para pahusayin ang lasa ng steak. Kailangan ko pa bang tumawag ng ambulansya ngayon? Ginang. Hindi ko naunawaan ang sinasabi mo. Nagbibiro lang. Paano ko isa sa panganib ang buhay mo?
Magpahinga ka ng maaga, sana maganda ang resulta mo. Boss Pay. Ito ang listahan ng mga nakapasok sa paligsahan ng disenyo. Dahil ba sa akin? Pinapasok mo si Shen Qingruo. Boss Pay, ang listahan ng mga nakapasok. Ang resulta ay base sa botohan ng mga netizen. Wala akong ganoong kapangyarihan. Sa design graph Qingruo, maraming elemento ang hiniram sa'yo. Kung puro paggaya lang, hindi siya magiging pangalawang ikaw. Boss Pay, hindi ako sang-ayon diyan. Base sa komento ng netizen, ang gawa niya. Ang pinakamataas ang pagtanggap. Nakuha ko na. Boss Pay, may oras ka ba mamayang gabi? Matagal na tayong hindi nag-dinner. Bakit hindi ngayong gabi? May dinner date ako kay Qingruo sa bahay mamayang gabi. Boss Pay, pwede ka bang makausap ngayon? Boss Pay, kung wala nang ibang bagay, alis na muna ako. CJ, Tongtsin, hindi ko inaasahang magiging. Malaking problema ka talaga. Boss Pay, yung taong hinahanap mo. May clue na. ang bagay na ito, huwag dapat malaman ng pangatlong tao. Lalo na si Bossy ng Shen Corporation. Huwag kang mag-alala, Boss Pay. Alam ko ang dapat gawin. Sige na. Malamang alam na ni Peiheng ang tunay kong pagkatao. Naniniwala rin si Tanwening na ako talaga si Tongsin. Sa ngayon, ang pinakamalamang magtutulungan silang dalawa. Para patayin ako. Sa ganito, makukuha ni Peiheng ang shares ni Shen Qingruo sa Shen Corporation. At makakasama niya ng walang sagabal. Si Tanwening. Na-transfer na ang pera sa account mo. Isang hiling lang. Gawing lubos na siraan si Tanwening. Hindi na muling makabangon. Sa pinakahihintay na Pay Jewelry Competition sa tukso ng 50 milyong piso na premyo, mga elite na alahero at taga-disenyo mula sa buong bansa ay naglaban ng isang buwan. At ngayon, pipiliin na ang huling mananalo. Mabuti. Nagulat ako bilang head judge, pinapasok mo ako sa huling kompetisyon. Kung wala ang tulong mo, mahirap para sa akin na umabot. Sa posisyon ko ngayon, natural lang na gusto kong makita mo mismo kung paano ka babagsak mula sa trono. Sobrang seryoso ka na. Nakamit mo lang naman ang pagkakataong makausap ako ng pantay-pantay. Akala mo talaga ikaw na. Si Shen Qingruo? Sa buong Jiangsheng, ikaw lang siguro ang mag-iisip na. Ikaw, Tanwening at si Shen Qingruo. Ang dalawang pangalan na ito ay parehong bigan. Ang mga tao na masyadong malalim sa paglalara. Ikaw, Sa dulo ng ngipin at bibig, talagang sumuko ako sa. Ngunit ito ang iyong huling pagkakataon upang harapin ako. Hindi ako mahalaga tungkol sa iyo. Ang final champion NG Pai Jewelry Design Competition. Ang nanalo ng 50 milyong grand premyo ay Anak, ano sa tingin mo? Paano mo ito makakaayos? Tulad na resultan. Pumatay ang mga tao upang pumatay sa puso. Miss Shen Qingruo. Hindi ayon, Mrs. Pai. Hindi lamang ito MRS Pay ngunit din ang pinakamayamang tao sa pamilya Shen. Ang tanging anak na babae sa lungsod ng Jiang'a. Hindi ito naglalaro sa amin? Ano ang tungkol sa 50 milyong bonus? Sa huli, ang nanalo ay ang hindi nangangailangan ng 50 milyong. Nagulat. sa kabaligtaran tulad ng inaasama. Pagkatapos mangyaring simulan ang iyong palabas. Hello, Shen Qingruo. Ito ay Boss P. Ang totoong babae ng Peiheng. Ito din ang tanging anak na babae ng grupo ni Shen sa napakaraming. Sa ilalim ng ilaw ng identity. Hindi pa rin ito nakakaapekto sa akin. Ako ay isang matalinong tao. Talented designer. Isang kumpletong shadi. Tama, lahat, maging kalmado.
Pahihina ako sa maling pag-unaway. Bilang pangunahing hukom ng kompetisyon na ito, best sa alam ko, Mission Jingruo S. ang mga entry ay plagiarized. Alarm K.O. Mayroon ka bang katibayan, punong hukom? Mayroon akong hindi lamang pisikal na katibayan, kundi pati ang katibayan ng tao. Maaari kong patunayan ito. Ang lahat ng ito ay mga gawain na nagpost ko sa online noong nakaraang taon. Shinkingo. Nakakahiya na kumuha ng mga gawain na ito bilang na. Kailangan lamang ng panlaban sa impormasyon sa network ang ilang pera. Madaling tapo. Shenping Ruo ang iyong entry. Ito ay eksaktong tulad ng disenyo ng nakaraang taon. Hindi mo pa rin ito tatanggapin. Mula sa oras na ibinigay ko ang aking disenyo sa komite ng tournament. Ito ay 1 buwan ngayon. 1 buwan. Maaaring gumawa ng maraming bagay. Paano mo patunayan na ito ang iyong trabaho? Aye. Piheng, may mukha ka pa bang lumitaw? Asawa mo ito, magkadikit kayong dalawa. Shenkin Ruo, kahit asawa ko siya. Pero ang usaping ito ay tungkol sa mukha ng Pace Jewelry. Kung totoong may nangyaring pandaraya, sisiyasatin ko ito ng husto. Pero kung baligtad, kung may gumawa ng peking ebidensya laban sa asawa ko, panunumpaan kong pagsisisihan niya ito. Sige, sabihin mo. Ano ang simbolo sa ibabaw? Ito ang personal kong logo na madalas kong gamitin. Ano ang ibig sabihin nito? Ako. Ito. Ang disenyong ito, ibig sabihin ba? Sabihin mo, ano ang orihinal na layunin ng logo na ito? Isang ordinaryong logo lang naman ito. Huwag nating pag-aksayahan ng oras sa maliliit na bagay. Huwag tayong maging masyadong mapili. Maliliit na bagay? Kinakatawan ko ang dangal ng mga pay. Ganito kalaking issue, bakit hindi tayo maging mapili? Kung hindi mo masabi, ako na ang magsasabi. Ito ay karakter na sino na sin. Sa lahat ng aking disenyo, may ganitong magkaparehong simbolo. Humph. Anong ebidensya mo? Gava-gava lang. Ebidensya. Ito ay kumakatawan sa isa kong dating pinakamatalik na kaibigan pero patay na siya. Ebidensya ba ito? Pakiusap, palayain mo ang nanay ko. Nagkataon, ang kaibigan kong ito at si Director Tan ay matagal nang magkakilala dahil ang kanyang ina ay dating katulong sa pamilya ni Director Tan. Ang kanyang pangalan ay Tongsin. Kakaiba. Pamilyar na pamilyar ang logo na ito. Hey, nalala ka o. SA New Life Series NG Pi S Jewelry. Lahat ay gumamit ng ganitong simpleng logo. Director Tan, hindi ba panahon na para magpaliwanag ka? Ano ba case, Biro Beto? Ako ay magaling na estudyante. Ng St. Martin's College at ako ang unang. Hineza na nanalo NG Bauhinia Design Award. Paulit-ulit na kasinungalingan, naniniwala ka na sa sarili mo. Tanyuening ang mga karangalan mo. Paano mo nakuha, hindi mo ba alam? Ang New Life series ang unang akda ko para sa base. Kailangang sigurado ito. Kahit magkano ang presyo mo. Kukunin ko ang disenyong ito. Ang New Life Series ni Director Tan. Galing pala SA Ghostwriter. Saan mo binili ang mga gawa yan? Hindi yan ang inisip ninyo. Tigilan nyo na yan. Sino ka? Sa akin niya binibili ang lahat ng draft niya. Hindi yan ang nangyari. Sa'yo pa pala siya bumibili ng draft? Edi kinopya lang din niya SAyo. Anong alam ninyo? Kinopya kao lang din yun. SA toto lang. Yan ang nakabili sa disenyo. Kaya yung MGA logo na yun Na walang nakakaintindi ng kahulugan. ay para pala sa iyong kaibigan. Zitongsen. Ngayong nasa harapan na natin ang katotohanan. Director Tan, may sasabihin ka pa ba? Shen Kingro. Suklab na babae ka. Multo kang walang katapusan. Kaunting na lang, magtatagumpay na sana ako. Bakit mo sinira ang lahat? Siege. Kung ganito na, wala nang mabubuhay sa atin. Alam ba ninyong lahat, itong taong to, hindi siya ang tunay na Shen King Ruo.
Isang tao lang siyang nagpa-plastic surgery. Para magmukhang Shen Qingru, ang tunay niyang pagkatao ay si Tongtsin. Nababaliw ka na? Nangangagat ka na ng kung sino? Sa posisyon ng pamilya Shen sa Jiangcheng, sino ang may lakas ng loob na gawin ang ganito kay Miss Shen Qingru? Matagal ko nang pinatunayan ang iyanay niya at nang walang kwentang katulong namin. Nazi Luo Maiyuan. 99% na Ina Sila. Ang anak, hindi laging sa ama, pero laging sa ina. Paano mo ito ipapaliwanag, Shen Qingru? Inaamin ko, ako nga si Tongtsin. Narinig niyo? Inamin niya. Siya ang pumatay kay Shen Qingru. At pumalit sa kanya. Siya ang mamamatay tao. Tan Yuening. Sa ganitong pagkakataon, nagliligaw-ligaw ka pa ng isip. Wala akong ginagawa. Narito na ang plastic surgery expert. Si Eli Liu. Ang nagpalit ng mukha ni Shen Qingru. Siya ang nangungunang profesor, si Professor Liu. Miss Shen Qingru at Miss Tongtsin ang nagpa-face swap surgery. Ako ang gumawa nito mula simula hanggang katapusan. Bakit mo ako tinitingnan? Siya ang pumatay. Hulihin niyo siya. Hulihin siya. Tumahimik ka. Professor Liu, nasaan na ang tunay na Shen Qingru? Naku, sayang, patay na siya. Pero may iniwan siyang liham. Sinabing ipadala dapat ito sa taong pinakamalapit sa kanya. Ikaw na siguro iyon. Peiheng, pag nabasa mo ang liham na ito, wala na ako sa mundo. Zitang Yuning. Upang makuha ang posisyon ni MRSP, ay nilason ako at ipinapatay. Sinira ang pamilya ni Tongqin at inagaw lahat ng karangalan na dapat ay para sa kanya. Kaya't binalak ko ang paghihiganti na ito Upang makita mo ang tunay na. Muka ni Tan Yuening. Pagkatapos nito, sana ay mabuti ka kay Tongtsin. Ito lang ang hihilingin ko sa'yo sa buhay kong ito. Sana sa susunod na buhay, maging ordinaryong tao na lang ako. At makilala ang isang tunay na magmamahal sa akin. Shen Qingru. Nanay, iligtas mo ako. Nanay, aray. Nanay, anong ginagawa mo? Zalo, ang pamilya Tan at ikaw. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa isa't isa. Mabuhay ka o mamatay, wala na kaming pakialam. Isang hamak lang siyang babae, nanay. At nangahas pang magsalita ng ganyan. Pei Xiao, nasobrahan sa pagpapalaki kay Yuning. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tan Yuening. Kapag wala ka ng halaga o nagiging pabigat ka pa sa pamilya, walang awa ka nilang itatapon. Dakpen Sila. Pinagtitiwalaan ka ng anak ko, tapos ganyan ang gagawin mo. Et ikafdin. Mga mamamatay tao. Bagbugin ng husto. Walang hihinto hanggat hindi ko sinasabi. Huvak. Huvak. 8 ye. Bossye, pasensya na, niloko kita. Anak, pinili ka ni Qingru. Ibig sabihin, 100% siyang nagtitiwala sa'yo. Magaling ang ginawa mo. Nakapaghiganti ka para kay Qingru. Shen Qingru. Akala mo ba tapos na ang lahat? Vakas na NG Pi Corporation. Ang new life series ay nahuling nangopya. Meleking. Panloloko sa negosyo yan. Ang bayad pinsala pa lang. Iyon ay isang napakalaking numero. Boss Pei, bigyan mo kami ng makatwirang paliwanag. Huwag kayong mag-alala, lahat ng ito ay ganap kong nalaman. Ang manahon ay lang, newborn series, kundi pati na ang lahat ng kanyang naunang sikat na mga likha. At lahat ng mga yon ay gawa ng isang tao. Noon mo pa kinuha ang aking disenyo para sumali sa Visual Design Competition tapos kinuha mo rin ang pagkakataon kong makapasok sa St. Martin's College. Inangkin mo ang lahat ng aking mga nagawa. Gusto kitang ilantad. Pero binigyan mo ng lason ang nanay ko hanggang mawala ng boses. At pinaiyak mo siya.
Pumunta ang tatay ko para harangan ang sasakyan mo. Para humingi ng hustisya, ngunit diretso. Bumangga ka sa kanya hanggang mamatay. Hindi ako. Dahil sa ambisyon mo, ilan na ang nasaktan mo? Karapat dapat kang mamatay. Mga tauhan, ilabas sila. Bossy. Wala akong kinalaman, aray. Bitawan niyo ako. Mga kasama, bagamat sinira ni Tanyuening ang reputasyon ng P-Jewelry, ang newborn series, ay nananatiling bagong yugto para sa amin. Mga ninakaw, ipinagbibili pa. Dahil dito, ang Pei ay maghahir ng dapat sana'y nanalo ng karangalan 2 taon na ang nakalilipas. Shen Qingru. Hindi, dapat ay si Miss Tongxin. Bilang aming bagong design director. Higit pa rito, ako si Yemi, na kumakatawan sa. Shen Group ay maglalaan ng buong suporta. At mag-invest ng 1 bilyon. Mabuti. Kapag kasama kita, parang narito pa rin. Zi Qingru. Tita Ye, si Shen Qingru ang nagligtas sa akin. Ako ang humalili sa kanyang buhay. Mula ngayon, ako na ang magiging anak ninyo magpakailanman. Saan ka pupunta? Nasaan ang Kaya natural na. Pupunta ako sa lugar para kay Tongxin. Tumigil ka. Manatili ka. Gamit ang pangalang Tongxin. Pwede ba in Rappi?